Alam niyo po ba, isa sa mga palatandaan ng ating lumang buhay? Sobra tayong matatakutin. Sa totoo lang, matatakutin tayong, katulad sa niya, mamatay. Iba sa atin natatakot ng tumanda. So we're trying to look for life sa iba-ibang bagay para tayo maging masaya. Kasi natatakot tayong mawalan ng kasiyahan. Kaya nga naghahanap tayo lagi eh. But our God, because He rose again from the dead, He's giving you a new life. Okay, alam niyo po ba ngayong araw na to, tayo po ay magsisimula sa ating pong bagong series. At itong series na ito ay nahati po sa iba't ibang season. No? Ito yung ating season 1. Ano po ba talaga ang problema? Yan. Sa daigdig natin, ano ba talaga ang problema? Hindi naman din kaila sa inyo na ang laki ng hinaharap nating mga problema no, sa mga dating na araw. Isipin lang po ninyo, may digmaan, mayroong problema sa pagkain, may problema sa mga presyo ng bilihin, dahil nga yung gasolina lalamay, pataas ng pataas. Parang ano ba talaga, bakit tayo umaabot sa ganitong sitwasyon? Kaya nga po, kailangan din nating ipanalangin ang ating bagong Pangulo dahil napakabigat din ng kanyang hamong hinaharap. Pero alam po ninyo, itong maganda, meron pong, sa Biblia na lang, ito napaka-importante, nagbigay ho ng aklat o liham na sumasagot po sa ganitong mga suliranin. Pinapaliwanag kung ano problema natin, anong solusyon sa problema natin, at gayon din, ano ang dapat nating gawin. Napakagandang paalala, kaya ho, yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa aklat na siyang nagbago ng maraming buhay. No? Para maintindihan mo natin. Halimbawa lamang po, itong aklat na ating pag-aaralan sa mga susunod na mga linggo. Ito po ay natagpuan ng isang lalaki na talaga itong lalaki na to, pati yung nanay niya na si Monica, iyak ng iyak, palagi na lang umiiyak. Bakit umiiyak? Sobrang sukdulan ng sama ng taong ito. Babaero, hindi lang, talagang very promiscuous, talagang sobrang ano po siya, talagang immoral ang kanyang pamumuhay. Surprisingly, noong mga 326 AD, kung di ako nagkakamali, 386 AD, siya po ay nakaupo sa isang hardin ng kanyang kaibigan, bigla na lang nag-uumiyak. Ba't siya nag-uumiyak? Kasi habang nakaupo siya doon, may mga batang nagkakantahan, kunin mo at basahin, kunin mo at basahin. Siguro kung hindi ko alam ang totoong kanta nun, siguro parang rap yan, kunin mo at basahin, kunin mo at basahin, kunin. Parang, ano siya, mayroon pong gumugulong na parang scroll, na piraso lang naman. At pagbasa niya, sabing ganoon, tigilan mo na ang kasamaan, at pagkatapos suutan mo ang iyong sarili ng Panginoon Kristo. Pagkabasa niya, yung talata na yun, yung huling talata, iyak na siya ng iyak. At yung mamang yung naging bishop of Hippo. Kaya ang bigat, itong sinabi niya. Sabi niya, nung nabasa niya, wala na ako ibang babasahin, wala na ako ibang pangangailangan, agad sa pagbasa niyang ganoon. Sabi niya, nung sa huling bahagi ng pangungusap, talagang umapaw ang liwanag sa aking puso at lahat ng aking pagdududa, actually referring to God, lahat ng aking pagdududa biglang nawala. At yun na naghimok sa kanya na siyang naka-impluensya sa maraming mga mananampalataya ng mga panahon na yon. Ang pangalan niya si Augustine of Hippo. Sa madalit salita, itong aklat na to, dahil sa pag-aaral na yun, nabago maraming buhay. Kaya nga sa ating pag-aaral, mapapansin ninyo, ito ay tungkol sa katwiran ng Diyos. Sa kanyang magandang balita, pinapakita sa unang kabanata pa lamang, unang 3 kabanata, yung problema. Dapat pinapakita yung solusyon. At pagkatapos yung kapangyarihan ng buhay natin bilang mga nakatanggap ng magandang balita na to. Biro mo, hindi ka na lang na bigyan ng solusyon, binibigyan ka pa ng kapangyarihang magpatuloy. Nakita niya po? Tapos, pinakita pa yung kapangyarihan ng Diyos na nagbigay ng solusyon at paano tayo magsisilbi para maipahayag yung katwiran na yan. Gusto niyo bang matutunan yan? Huwag kayo a-absent hanggang sa mga susunod na linggo, ha? Huwag kayo a-absent. Ngayon, kaya, anong problema natin ngayon? Meron akong 2 balita sa inyo. Okay? Pero itong ating pag-uusapan, hindi ito masamang balita, magandang balita. Di ba? Ito ay good news. Siyempre may bad news, pero ma-appreciate natin yung bad news, yung good news, pag nalaman na natin yung bad news. Okay ba yun?
Kaya we have to share the good news. Actually, hindi mo kailangan iutos i-share yung good news kasi sa sobrang ganda ng balita, gusto mo ikalat. Kung talagang alam mo yung balita. Okay po? Kaya yan ang ating pag-uusapan kasi sa unang bahagi pa lang ng ating pag-aaralan, sa unang season, ito makita nyo yung good news. Ngayong araw yan, pag-uusapan natin. Next week, yung bad news para ma-appreciate natin yung good news. Okay ba yan? Tapos, tutunan natin yung pag-uhusga ng Diyos kung saan lalo nating madidiinan yung ganda ng good news. Okay? Tapos ito pong solusyon ng Diyos, pinakita para lalong ma-appreciate natin yung mabuting balitang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Okay ba? Nagkakadinan tayo. Now, ito po ang masamang balita. Gusto ko unang paintindihan natin muna para ma-appreciate natin to. Look at this. The gospel, the good news. Yan. 3C, PR. Madalas, pag narinig yung CPR, ang isip nyo yung mga inatake sa puso. Tama? Kailangan mabuhayin. Tayo po, hindi lang tayo inatake sa puso. Patay na tayo. Sa totoo lang, wala na tayong pag-asa. Kaya yung ordinaryong CPR, hindi uubra. Kailangan supernatural CPR. Triple C, PR. Okay. Bakit? Kasi yung CPR, sa ating intindi, cardiopulmonary resuscitation. Ito hindi. Ito ay itong gospel na to, para alam natin, tama ba yung gospel na hawak ko? Yung good news na sinasabi nila, tama ba yan? Ito po ay galing sa Diyos, ito po ay Christ-centered, at ito po ay talagang magtutulak sa atin para ibahagi. Tapos ito po ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas. At ito po ay katwiran ng Diyos na ibinihis sa atin. Now, anong ibig sabihin ng triple CPR? Tingnan ho natin. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Now, nasusundan po. Now, dito pa lang sa simula na to, pag-isipan nyo kagad, the gospel of God. Itong gospel na to, hindi to inimbento ng sino mang tao. Hindi ito parang, nagdesisyon si Pastor Peter magsimula ng CCF kasi meron siyang bagong gospel na ituturo sa mga tao. Hindi ganyan. It is something that God, parang God has a message for all of us. Ito yung kanyang gospel. He wants it to be broadcasted sa lahat ng mga tao. Hindi ito invento ng tao, hindi ito minamanufacture ng tao, hindi ito parang, ako, mayroong bagong gospel. Now, tuloy tayo. Tingnan niyo po kung gaano ka-tindi itong gospel na ito na galing sa Diyos. Remember, comes from God. Naintindihan po? Now, siyempre, eto na. Sabi ko na, nagulat siya dahil hindi man naintindihan ng mga kasama niya yung salita, dahil yung liwanag, nabulag siya talaga. Inalayan siya at sasabing ganoon. And sabi niya din, I said, what shall I do, Lord? Look at this. Doon mo maintindihan, a bondservant. Kaya pala ito si Paul, na talagang napakainit sa Diyos, biglang alipin ng karpintero, a bondservant of Jesus Christ. Naintindihan mo ba yung kinasabi niya? Yung karpintero ngayon, ako ngayon, alipin niya. Ang alipin, wala akong karapatan ng pansarili. Parang sinasabi niya, pag-aari na ako ng karpinterong ito. Nasusundan niyo po? Ikaw ba, kung alam mo si Jesus ang karpintero, papayag ka ba na pag-aari ka ng karpintero? Pero He knows that this is not just an ordinary carpenter. Siya yung aking Panginoon. Pag-aari niya ako. Kaya naman, bilang pag-aari niya, doulos, ang tawag niyan, bilang pag-aari niya, inutusan niya ako, He sent me out. Kaya ang tawag niya, I am an apostle, sent out by my God. Kapag naintindihan mo yung gospel, the gospel that comes from God, the moment na naintindihan mo sa buhay mo yan, hindi mo na pag-aari ang iyong sarili, pag-aari ka na ng Diyos. Kaya ang desisyon natin, hindi na yung desisyon na paya sa gusto natin, kundi yung desisyon natin, anong gusto ng aking Panginoong Diyos? Yun ang nature ng gospel. Yung nature ng gospel, if it comes from God, the moment I understand this gospel, bigla ako naapektuhan, I become a servant of the living God. Kaya yun na naintindihan natin. Katuloy tayo, tinan nyo. Kaya yung gospel, hindi ito advice. Ito ay from the word evangelion. Sabi niya, literally, good news. Yung you, good. Kaya marinig yun, eulogy. Magsabi ka ng mga magandang bagay tungkol sa namatay. You. Kasi sabi niya, yung angelion, ibig sabihin, angelion, ibig sabihin, angelos, ibig sabihin, angel. To herald. Ito yung tagapagsalita, tagapagbahagi. Kaya yung angelion is to proclaim and announce. Kasi sabi niya, this is the gospel. Ang gospel is not a good advice. It is a good news. Ito isang magandang balita. Nagsasabi sa iyo, wala ka ng pag-asa. I'm telling you now, this is the good news. May sagot na sa problema mo.
Sabi nga, ito'y galing sa Diyos. Kaya kung balita ito, tingnan mo saan galing. Eto, sabi ni Pablo, hindi, itong galing sa Diyos na may-ari ng langit at lupa, hindi nagsisinungaling, hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ang nagbibigay ng balitang ito. Paano tayo nakakatiyak na tama ito? Di ba? Kaya itong sabi niya, tuloy natin, which He promised beforehand through His prophet in the Holy Scripture. Pinagtibay ito ng banal na kasulatan. Itong napakaganda. Tuloy tayo. Sabi ganoon, concerning, kanino? Jesus. Kaya nga, Christ-centered. Hindi lang to galing sa Diyos, ito ay Christ-centered kasi it has something to do with His Son, who was born of a descendant of David according to the flesh. Kasi may pangako ang Diyos na ang magiging tagapagligtas ng Israel ay manggagaling sa salinlahi ni David. Kasabi ni Paul, itong tungkol sa kanyang anak na si Jesus Christ, ito ay galing ka sa lahi ni David. Bakit importante yan? Hindi lang sa galing sa lahi ni David, pinagtibayan ng mga propeta mula sa banal na kasulatan. Na kung talagang seryoso tayo, listen to this. Kung naintindihan natin yung banal na kasulatan, which I do not have to discuss with you from Genesis to Revelation, nakakaintindihan. Bakit importante yan? Kasi si Jesus Christ, here's the gospel, is the image of the invisible God. Sa madalit salita, ito problema natin. Dahil hiwalay tayo sa Diyos. Naalala sa Genesis, sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. So anong implikasyon yan? Kapag kinain mo yan, parang ganito, pag hindi mo kinain, sinasabi mo, magiging dependent ka sa akin para malaman ang mabuti at masama. Tama ba? Kung hindi mo alam, hindi mo kakainin yan, ako magsasabi sa iyo kung masama o hindi. Tama? Sa katigasan ng ulo ng tao, gusto nila maging independent sa Diyos. Kaya kinain nila. Kasi sabi na, hindi. Kami makakaalam ng mabuti at masama, kaya independent na kami. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong humingi ng tawad. Marami tayong ganyan. We are so godly, but we have denied its power. Hindi madali kasing magtiwala kung hindi mo siya kilala. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, siya naglikha ng lahat eh. Kaya tinan nyo He is before all things and in Him things hold together. Kaya nga sabog-sabog ang buhay natin pag wala si Jesus eh. Jesus hold things together. Siya ang naglalagay sa tamang lugar. Kaya ito nga, sabi niya, and Jesus Christ, and alam niyo po ba what He was saying? And this is the gospel. It came from God and He is God Himself. Kasi nahiwalay tayo sa Diyos eh. And God is giving us and telling us, ako na nagsukusang bumabalik at para makipag-ayos sa'yo. Ako na gumagawa ng paraan dahil hindi mo kakayanin. Eto na, ako na. Kaya hindi siya good advice. Siya ay gospel, good news. Ito yung napakamagandang balita. God Himself came to us. God Himself. Napakagandang balita. Kasi kung tayo lang, madidepress tayo. Kaya nga, ang sabi ng Lord, pinagtibay ko na sa iyo, ako na mismo, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Kaya kung sino man ang umaangkin na siya yung tagapagligtas, hindi naman siya Hudyo, hindi naman siya galing sa linya ni Huda, hindi pa siya galing kay David, hindi pa siya, di ba, hindi man lang siya dumaan kay Abraham. Bulaan yan. Hindi siyang tunay na anak ng Diyos. Ang tunay lang, yan. Kasi wala nang iba, si Jesus lang. Nagkakaintindihan po? Kaya yung gospel niya nakasentro kay Jesus, hindi sa organisasyon, kay Jesus lang. CCF cannot save you. Only Jesus can. Kaya nga alam niyo po, maraming tao, pag tinanong niyo, paano ba maging Christian? Kailangan lumakad ka kapareho ni Jesus. Ano ka ba? Hindi mo kakayanin. Ang kailangan, tanggapin mo ang magandang balita. Dumating na siya. Ang tanong, susunod ka ba? Kaya naman, sabi niyo who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead. Alam niyo, lahat ng pag-aangkin ni Jesus bilang tagapagligtas, walang kwenta yan. Kung hindi siya nabuhay magmuli. Kasi tayo lahat mamamatay. Tama? Ang problema, sino makapagtatagumpay laban sa kamatayan? Lahat tayo, kaya nga takot tayo mamatay eh. Kaya walang nagtatapang-tapangan. Marami nagtatapang-tapangan, hindi ako takot. Pero pagka nandun ka na sa taga sa bingit, doon mo lang malalaman. Kaya marami iba, hindi ako takot mamatay, pero nagkasakit na sinabi ng doktor, may cancer ka.
Hindi na makatulog. Lord, may cancer ako, mamamatay na ako, Lord. Kailangan, pagalingin mo ako na ito. Pagalingin mo ako. It takes a while. Bakit? Kasi nga hindi tayo nakakapit sa gospel. Nakakapit tayo sa sarili nating mga kakayanan. Kasi sabi ni Lord, hindi. Si Jesus Christ, He overcame death. Somebody overcame death. Naintindihan po natin? And here is Jesus Christ telling us all, I overcame death. Kaya I am the only way. I am the only truth. I am the only life. Wala nang death. Life. No one can come to the Father para manumbalik sa Diyos. Sabi niya, but through me. Kaya ang gospel, meron na tayong paraan para makabalik sa ating Diyos Ama, na siyang nagbigay ng kaayusan at totoong buhay sa ating lahat. Hindi langit. Ang langit ay bonus lang yun. Etong totoo, whom have I in heaven but you? Besides you, O God, there is nothing else. Hindi langit, si God. Pero kaya masarap ang langit kasi ang kasama mo, si God. Hello? Ang iyong tanging pag-ibig. Are you still there? Itong effect ng gospel. Kaya tingnan nyo, tuloy tayo. Ano sinasabi ng Lord? Kaya sabi niya, now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you receive, in which you also stand, by which you also you're saved. Naligtas ka. Sabi niya, kung pinanghahawakan mo to. Ano yun? I delivered to you as of first importance what I also received. Ito natanggap ko lang. Hindi ko to inimbento, tinanggap ko lang. Kaya nga nung tinanggap ni Jesus, di ba nagpakita si Jesus sa kanya? Natanggap niya lang yung instruction na yon. That Christ died for our sins according to the scriptures. Ay, salamat. Yung kasalanan na naghihiwalay sa akin sa Diyos, solved na. Forgiven na ako. Kung napatawad na ako, no ngayon? Nalalibing siya at siya ay bumangon ulit mula sa nung ikatlong araw ayon sa scripture. Ang sinasabi ng Diyos, nabuhay siya magmuli. So hindi na lamang tayo napatawad, binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Hello? Alam niyo po ba isa sa mga palatandaan ng ating lumang buhay? Sobra tayong matatakutin. Sa totoo lang, matatakutin tayong, katulad sa niya, mamatay. Iba sa atin natatakot ng tumanda. Yung iba nga, tumitingin lang sa salamin, unti-unti na natatakot. Hindi kasi, dumami na yung linya ko, ang dami na, natatakot, ang dami natin kinakatakutan. So we're trying to look for life sa iba-ibang bagay para tayo maging masaya. Kasi natatakot tayong mawalan ng kasiyahan. Kaya nga naghahanap tayo lagi But our God, because He rose again from the dead, He's giving you a new life. Bagong buhay. Pag sinabi mong bagong buhay, kung pundido na yan, biglang nagkabuhay, nagkaroon ng liwanag. Di ba? Nagkaroon ng saysay. Nagkaroon ng sense. Salamat sa Diyos. Kaya sabi niya, kaya nagpakita siya kay Cephas, kaya bilang katibayan, nagpakita siya sa higit sa 500 tao, nagpakita siya kay James, at sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya kay Paul. Na dating terorista, hindi siya naniniwala, biglang napatunayan niya, totoo nga, dahil nagpakita si Jesus sa akin. Are you following? Kaya ang gospel na to is a person of God revealing Himself to us. God is not looking for us to be religious. We need to have encounter with God. Tingnan nyo pagka nagkaroon ka ng encounter sa Diyos. Balikan natin. It comes from God, it's God-centered, and compelled to share. Tingnan nyo ang epekto. I am under obligation to both the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. Ano sabi ni Paul? Because of this gospel, ako ngayon parang nagkautang. Kasi nakita ko na yung solusyon Pag nakita mo yung solusyon, parang, kumbaga, pananagutan mo na rin, ibahagi sa iba. At itong sinasabi ni Pablo, kaya maging Grego yan, barbarian yan, o maging matalino yan, o mangmang yan. Utang ko na masabi sa kanilang solusyon kasi lahat yan mamamatay, lahat yan walang pag-asa, tanging si Jesus lamang ang sagot. Kaya kailangan ko, utang kong sabihin sa kanila ang aking natagpuan. Are you following?
Kaya gano'n na lang to si Paul. Sabi niya, kaya sa aking bahagi, hindi ko lang basta utang. Talagang I am eager, sobrang sigasig ko na ibahagi ang mabuting balitang ito. Kumbaga sa lahat ng taga-Rome, gusto ko sabihin sa kanila lahat to. Ganon din na sinasabi dito. Kaya naman sobrang eager ako kasi I want everyone to experience itong solusyon sa problema natin. Nagkakainan tayo. Ngayon may pag-asa na tayo. Nagkakaintindihan tayo. Okay, tuloy tayo. Kaya balikan natin. Bakit sa ganun? Remember, Paul becoming a bond slave. Ito sabi niya, through whom we have received. Bakit? Kasi natanggap natin ang biyaya, libreng regalo ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling ginawa. And the apostleship, pero mo, inutusan pa tayo, na pinadala pa tayo bilang mga ambassador ng Diyos. Sabi niya, to bring about what? The obedience of faith. Hindi ito, sin Christianism to, itong gospel na to, will give us the desire to obey God. Na dating parang, dakot tayo, ayaw ko nang sumunod, kaya hindi ko kaya, ayoko na. Pero ito, God is giving us the power to obey. Kasi God has given us what? The power to be yung obedience faith. Kasi kayo being compelled. Kaya itong mga taon to, surprisingly, among all the, tinan mo siya. Among whom you also are the called of Jesus Christ. Sabi niya, hindi lang ako to. Kayo rin, tinawag kayo ng Panginoon Kristo. Sabi niya sa mga taga-Roma, yung sinulatan niya. And sabi niya nun, and you are beloved of God in Rome, called the saints. Ano siya sabi niya? Alam niyo, sobrang mahal kayo ng Diyos. This is exactly the effect of the gospel. The moment we understand this gospel, the moment we understand the good news, God is telling us, I love you. Marami sa atin, hindi natin naintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Oftentimes we think, kailangan kong gawin to kasi hindi ako mahal ni God. Kung hindi ko to gagawin, hindi niya ako mahal. Kung hindi ko to gagawin, hindi ko siya mapiplease. No! God loves you not because of what you did, but because of what Jesus did on the cross. Mahal ka ni Jesus, hindi dahil mabait ka. Mahal ka ni Jesus dahil si Jesus mismo naging solusyon sa kakulangan natin dahil hindi natin kaya. Kaya nga, ibig mo sabihin, pag sinabi ko na kay Jesus, mahal mo rin, mahal din kita, gano'n na, okay na yun. Hindi, itong nakakatuwa. Habang nakatingin ka kay Jesus, hindi mo naiisip ang bumagsak. Alam niyo yung mga nag-aaral magbisikleta? Di ba habang iniisip mong babagsak ka talaga? Pero nag-aaral ka, tumingin ka lang sa malayo. Tama? Tingin ka lang kay Jesus. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yes, Lord. Nagulat ka, hindi na ako mababagsak. Hallelujah, hallelujah. Diba? Pero habang inisip mo, babagsak ako, baka hindi niya na ako tanggapin, babagsak ka talaga. Dahil hindi mo kakayanin. The gospel of God makes you reconciled with God and experiencing the very love of God. Maraming tao hindi na-experience ang pagmamahal ng Diyos. We know that God loves us. But most of us, we don't experience that. Hindi natin nararanasan. Bakit? Hindi tayo konektado sa gospel. Kaya na sinasabi ng Diyos, kaya, ito niyo, meron ka ngayong grace at peace from God. Kapayapaang hindi mo maintindihan. Sabi niya, our Father and the Lord Jesus Christ. At tingnan niyo sila, called as saints. Sa atin, ang intindi natin sa saints, kapag namatay isang tao, titingnan yung buhay, at pagka kinanonize, magiging saints. Tama? Sabi ni Lord, hindi kayo, tinawag ko na kayong saints. Buhay pa yung sinusulatan niya. Called as saints. Ang ibig sabihin ng saints, you are set apart. Hiniwalay ka for God's purpose. Tama ba? Kaya you are saint. Kaya kahit sa Corinthians, hindi pa rin sila matinong tao. Kaya nga magkakagulo sila sa Corinthians. Tinawag silang saints. Sa Ephesians, to the saints. Ang tawag sa mga followers of Jesus Christ, saints. Philippians, to all the saints. Colossians, to the saints. Lahat sila tawag saints. O, tingnan mo yung katabi mo. Kung yan ay kay Jesus, saint yan. Can you imagine? Pag ditingin mo sa umaga pa lang, wow, I'm a saint of God. I'm set apart for God. I'm not here for this world. Hindi ako para sa mundong ito. Ako'y para sa Panginoon because I am a saint. Amen? Now, tingnan niyo po. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos, to Jesus Christ for you all because your faith is being proclaimed. Yung pananampalataya nyo, kalat yung balita. Alam niya sa totoo lang, ito sabi ni Paul, for God whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son is my witness as to unceasingly I make mention of you. Itong si Paul, hindi niya pa nakikita itong mga taon to. Pinagpe-pray niya na. Kasi itong amazing sa mga magkakasama sa Panginoon, hindi man tayo magkakilala minsan. May connection tayo when it comes to faith. Ewan ko pa nakita mo, Christian to. Tapos parang nagkakadugtungan na kagad. Tama ba? Hello?
Kaya ito nakakami, sabi niya, kahit naman siya, pinagpipray niya, unceasingly and they are always in my prayers making requests, if perhaps now at last, by the will of God, I may succeed in coming to you. Hindi niya pa sila napapasalan. Hindi niya pa sila napupuntahan, hindi pa sila nagkikita mukhaan. And sabi niya, for I long to see you, look at this, so that I may impart some spiritual gifts to you that you may be established. Yun ang kanyang hangad. Na sa totoo lang, sa Romans 15, makita nyo, because he wants also to minister to Spain, nadadaan siya sa Rome. Hindi pa siya nakakapasyal. Kasi nga, for some reason, sabi niya, that I may be encouraged together with you, while among you each of us by the other's faith, both yours and mine. Sabi niya, I don't want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you. Gusto ko kayong puntahan. Pero hindi talaga nakakapunta eh. Sabi niya kasi, I've been prevented so far, so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. Pero itong amazing kay God, that heart's desire ni Paul, pinagkaloob ng Diyos, nung bilanggo na siya. Can you imagine? Yung church sa Rome, nabuo nang hindi si Paul ang may kagagawan. Hindi mga star player ng Christianity. Ang ginamit ng Lord, mga ordinary Christian sa mata nila, but they are beloved of God, saints of God. Tingnan nyo, kaya we are obligated na i-share natin ito. Tandaan nyo, titingin nyo yung kapitbahay nyo, kaopisina nyo, may utang ako ditong ibahagi sa kanyang solusyon ng Diyos. Amen po? May utang ako, ipag-pray siya, utang ako, dahil itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. No, ito yung napaka-importante. For everyone who believes. Di ba? Walang tinatangi ang Diyos. Everyone who believes. Hindi ka kailangan maging tanyag, hindi ka kailangan. Everyone who believes. Bakit? And let me end by saying, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, but the righteous man shall live by faith. Ano ibig sabihin? Tayo na walang katwi-katwiran. Sabi niya, ito, righteousness ni God ang ibinibigay sa iyo. Hindi mo righteousness. Yung righteousness natin kulang. Pero si God na mismo, parang ganito, pinatawad ako ng Diyos, zero na ako. Wala na akong damit, malinis na ako. I am newly bathed. Bago na akong paligo. Pero ang ginawa ng Diyos, dilagyan niya pa ako ng damit ng kanyang righteousness. Are you following? Upang presentable ako sa Kanya. Pagharap ko sa Kanya, tanggap niya ako dahil maayos na ako as He wants me to become. Are you following? Now, tingnan niyo po and it should be taken by faith. Pananampalataya. Bakit? Sa tuwing titingnan ka ngayon ng Diyos, hindi na tinitingnan ng iyong mga kamalian at kabaluktutan. Ang tinitingnan niya, yung righteousness si Jesus. Kaya kung wala si Jesus sa iyo na ating damit, marungis tayo. But because of Jesus, nalinis na tayo at dinamitan tayo ng Jesus. Kaya nakikita niya si Jesus sa atin. Di ka ba natutuwa niyan? Yan ang gospel. Yun ang dahilan kung bakit matapang tayong lumalapit sa Diyos. Kaya every time na lumato, nananalangin tayo, alam natin na Lord, tanggap mo ako, mahal mo ako. Hindi dahil ako'y mabait, kundi dahil kay Jesus. Di ba? Kaya nga sabi nga ho, tinan nyo, yung gawa ng sarili yon, man-centered. Ang nakaksentro kay Christ. Hindi yung tatrabawin ko to, magtatrabaho ko. Hindi, nakasentro to sa biyaya ng Diyos bilang regalo na tinatanggap natin. At ito, sabi ko, kailangan ko itong gawin para tanggapin at mahalin ako ni Jesus. Sabi niya, hindi. Pananampalataya ko kay Jesus, ay Jesus na ako nakatingin. At sabi niya, kaya naman, kay Jesus lang ako sumusunod. Kaya, hindi siya tiyak sa kalangitan. Kahit hindi ka naman welcome doon. Parang ganito, kahit alam mong pumunta ng langit, kung hindi mo kasama si Jesus, hindi ka tatanggapin. Pero, kapag kasama mo si Jesus, pagdating mo sa pintuan ng langit, si Jesus na kasama mo, hindi na tatanungin, sino yung kasama mo? Ang sabi niyan, kasama mo ang kaibigan mo, alika, pasok kayo. Nagkakaintindihan ka dahil mayroong katiyakan sa langit. Yan ang tanong ko sa ating lahat ngayon ay ganito. Ikaw ba'y may ganoong natanggap na magandang balita? Ikaw ba'y nakiisa kay Jesucristo na masasabi mo siya nga ang Panginoon ng buhay ko? At mula ngayon, siya lang ang aking pinagtitiwalaan. Hindi ang sarili kong lakas, hindi ang sarili kong gawa, kundi ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay na siya'y nabubuhay kasama ko. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Kapatid, kung nais mo ng buhay na galing sa Diyos, ng katuwirang galing sa Diyos, ang kailangan mo ay si Jesus. Siya mismo ang kailangan mo. Siya nagbibigay ng kapatawaran, siya nagbibigay ng bagong buhay. Kapatid, kung hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo at hindi ka tiyak kung talagang kabahagi ka niya,
Bakit hindi mo tanggapin, nakilalanin at sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko yung kanyang paanyaya. Halika't lumapit ka sa akin, kayong mga nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya matuto kayo sa akin na ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Kunin niyo ang aking pamato. Pasakop kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon. And He's revealing Himself to you. At ikaw yung gustong tumugon. Please, taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon. Panginoon, eto po ako. Yes, yes, wag kang mahiya. It's between you and the Lord. Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sa mga nagsitaas ng kamay, sabi mo, Panginoong Jesucristo, kinikilala ko po kayo ang sentro ng magandang balita. Alam kong walang ibang paraan tungo sa Ama bilang makaisa sa Ama kundi sa magitan ninyo. Kaya tinatanggap ko ang inyong alok. Lumalapit ako sa inyo ngayon. Panginoon, gamitin po ninyo ako bilang pag-aari ninyo mula ngayon. Saan mo ako gustong pumunta, doon ako pupunta. Saan mo ako gustong pangimamalagi, doon ako mamamalagi. Saan mo ako kailan magsasalita, doon ako magsasalita. At kung kailan kailangan kong tumahimik, doon ako tatahimik. Dahil ikaw na ang buhay ko. Ikaw na, O Diyos. Kaya't Panginoong Hesus, salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. At salamat sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataong makapanumbalik sa Ama. Na ngayon alam kong mahal na mahal ako ng aking Ama, ng iyong Amang Panginoong Diyos na buhay. Salamat sa pag-ibig ninyo. At dahil sa pag-ibig na ito, ako'y may katiyakan sa buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa mga sandaling ito naman, nais ko pong hamunin ng bawat isa. Kung talagang kaisa ka na kay Kristo, tandaan mo na mayroon kang pananagutan o pagkakautang sa iyong mga kaopisina, sa iyong mga kasama sa bahay, sa iyong mga kapitbahay, na nais mong sabihin sa Panginoon, hindi ko po ito kaya. Pero because of your power into salvation, Panginoon, tatanggapin ko at handa akong pagbayaran ng utang na ito. Kapatid ko, ikaw ang kinakausap ng Diyos, mangyaring tumayo ka mula sa kinaroroonan mo. Tayo ka, sabi mo, Panginoon, I want to take this gospel because ito'y totoo sa akin and I want this, Panginoon Diyos, na maiproklama sa mga kapitbahay, sa aming kasama sa opisina, sa aming kaklase, sa aming kasama sa bahay dahil utang namin ito sa kanila. Kapatid, kung kinakaugnay ka ng Diyos at if you understood the gospel, mangyaring tumayo ka at sabi mo, Panginoon, I need your power, I need your strength to do this. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, lapit kayo sa Panginoon. Hindi natin to kaya on our own. It is the power of God unto salvation na siya magbibigay sa atin ng tapang para gawin ito. Thank you, Jesus. Yes, yes. Kinakaugnay ka ng Diyos, tumayo ka from where you are. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos, nakikita niyo po mga kapatid kong nakatayo ngayon. Dahil naiintindihan namin ang magandang balitang pinarating mo sa amin. Na kami ngayon, Panginoon Diyos, ay hindi na sa aming sarili, kundi kay Kristo Jesus. Nang iyong anak ay tunay dumating na bilang tagapagligtas. Na nagbibigay ng kapangyarihan magbago ng aming buhay. Nagbibigay ng kapangyarihan para kami sumunod sa iyo. Nagbibigay ng kapangyarihan, Panginoon Diyos, para nakadamit ng matuwid sa inyong harapan. Na nagbibigay tapang sa amin para ipanalangin ang aming mga kasama sa trabaho, ang aming mga kaklase, ang aming mga kasama sa bahay. Dahil alam namin ito po ang kapangyarihan ninyo na nagbibigay kaligtasan. Kahit Panginoon, tumatayo kami, humihingi ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Humihingi, Panginoon Diyos, ng iyong tapang nang sa gayon aming Ama mabayaran namin ang pagkakautang na ito. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, ito'y nilagay niyo sa aming puso at pananagutan namin ibahagi ang solusyon sa suliranin ng tao. At umaasa kami, Panginoon Diyos, na maging ang mga kapitbahay namin, mga kamag-anak namin, mga Panginoon Diyos, mga mahal namin sa buhay, mga kakilala, mga nakakasalubong, ay makaranas ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo. At hiningi namin ito hindi maging kahihiyan sa amin at hindi maging guilt sa amin, kundi ito po isang matapang na ginagawa namin dahil alam namin ito'y para sa kanilang ikabubuti. Ito'y para sa kanilang buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
And Father God, I pray for every family we represent. I pray, Lord Jesus, to allow all of us to carry this gospel, Father God, without shame. Again din, Panginoon, salamat sa buhay ni Tom. Pinapanalangin ko siya, Panginoon Diyos, ingatan niyo po siya, aming Ama. Alam ko po, Panginoon, maraming pasubok along the way, but I thank you for how you've been using him, O God. But cover him with your grace and protect him, Father God. And as you promised, Lord Jesus, that you will bring him home victoriously, Father God, when his time will come. Father God, thank you. Thank you, Lord. Kayo rin po magbibigay sa kanya ng maayos na pamilya sa kung papahintulot niyo, Panginoon Diyos, sa biyaya ninyo. Kayo po, Panginoon, na mag-iingat sa kanya. Lord, sa aming lahat, pinapanalangin namin, your protection be upon us and may your blessing be upon us to advance your kingdom and to proclaim the gospel, the good news of salvation. Thank you, God. We give you all praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you.